So, magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. So, ngayon po tayo ay magpapatuloy sa nasimulang gawain ng Herald of Truth, which is itong Katikismo 101. So, tayo po ay ito po ay episode 2. So, sa unang podcast po natin ay tinalakay po natin yung tanong na tiyak ba ang kaligtasan. So, ngayong gabi po ay tatalakayin naman natin itong tanong na ano ba ang kaligtasan. Parang ito po yung necessary na kasunod ng tanong na yun. Yung bunga ng kaligtasan. Ano ang bunga ng kaligtasan? So muli, ako po si Ken Moralde ng Shepherd's Call, Covenant Church. At ako rin po si Pastor George ng Tayong Christian Baptist Church. Bumabati ng magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po, ako si Pastor Jel ng Sovereign Grace Covenant Church. Ito naman si Pastor Anthony Simon, Trinidad Christian Baptist Church. Yun. So, kami po ang inyong mga abang lingkod. So, muli, mga kaibigan, mga kapatid, bear with us. No? Pagtyagaan niyo po kami sa isang oras pong ito ng ating talakayan patungkol sa ano ang bunga ng kaligtasan. Dahil kung ang kaligtasan po ay sigurado, so therefore, ang merong bunga na sigurado na kailangan makita sa isang taong nakaranas ng kaligtasan at biyaya kay Kristo. So siguro kailangan natin linawin yung mga mahalagang aspeto sa usaping na ito na ang kaligtasan ay hindi lamang ito yung parang tumanggap ka ng ticket sa langit or ng access sa langit. So kailangan natin maunawaan na ang Biblia ay may malinaw na tinuturo na ang kaligtasan ay ang kaligtasan ay mayroong epekto sa buhay ng isang tao. Kumbaga yung kaligtasan is mayroong resulta na ipinapakita o makikita sa buhay ng tao. So, ito ay nakikita sa ating, kumbaga yung sinasabi ng Biblia ng kaligtasan, binabago nito yung ating katatayuan sa harapan ng Diyos at nababago kasi bago yung ating relasyon sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at nababago din nito yung ating pagtingin pagdating sa kasalanan at yung ating relasyon sa taong nasa paligid natin, especially sa mga tao na kaisa natin sa pananampalataya. At ang pinaka-importante, ang binubunga ng kaligtasan ay ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung ating mga desire is mayroong bagong kaligtasan at tayo ay mayroong pagtitiis at pagtitiyaga sa ating pagsunod kay Kristo. At ang pinakahuli is habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito ay unti-unti tayo sa biyaya ng Diyos na nakukonform sa imaan ni Kristo. Hindi ibig sabihin sa kung ano si Kristo, kundi yung pamumuhay na nasasalamin si Kristo. Ayun, ang So, ito patay mo lang nagkakrepan, hindi ito susi ko. Okay. So, at ako po yun, at dahil maraming mga nagpalataya ang kanilang o mga tao sa loob ng iglesia, ang kanilang struggle guys, isang magandang doon is hindi nila nakikita o nalalaman ano ang bunga ng kaligtasan basta yung sila ay tumanggap dahil nasa pagpapatanggap ng ginagawa. After that, hindi nila alam ano ang kasunod. Hindi nila alam kung paano mabuhay bilang isang mananampalataya, which is napakagandang bagay yun na makita po natin yung maliwanag dahil ang kaligtasan po natin ay may bunga at meron tayong natatanging mga benepisyo doon. At gaya na sinabi ni Pastor kanina na
ang pinaka-goal ng bilang isang mananampalataya is yung tayo ay mabago patungo doon sa fullness ng imahe ni Kristo. Siyang dapat na maranasan ng mga mananampalataya, yung mga isitanggap kay Kristo. So napakaganda pong talakayin po ito para po sa bawat isa sa atin, lalo na sa atin po mga tagapakinig. Of course, bilang lingkod ng Panginoon, so may mga gusto tayong makita sa ating mga membro sa iglesia na kung saan ay nais natin makita yung bunga na kung saan ay yung pinapakita ng kanilang pamumuhay. Dahil yun yung pinakamatibay siguro na ebidensya na masasabi ko na ang isang tao ay may tiyak na kaligtasan kapag mayroon na siyang binagong buhay na kung saan ay yung mga dati niyang gawin na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos ay unti-unti niyang natatalikuran yung mga bagay na iyon na kung saan ay sa biyaya ng Diyos at sa kalakasang kaloob ng Santong Espiritu sa Kanya ay mapagtatagumpayan niya yung mga bagay na dating pumalipin sa Kanya. At dahil sa Kanyang pananampalataya kay Kristo, dahil siya ay na kay Kristo, niligtas ni Kristo, ay tiyak na talagang siya ay mababago dahil ang Santong Espiritu ang siyang tutulong sa Kanya para mapagtagumpayan. So, pasalan ka rin, meron ka bang... So, ngayon, bago po tayo mag-move on, linawin po natin yung mga importanteng distinction po dito about sa bunga ng kaligtasan, no? Ang bunga, yung kanina pa po namin sinasabi dito, is yung resulta ng kaligtasan sa ating buhay. So, huwag natin isipin na yung bunga na ito ng kaligtasan ay ang pinagmumulan o ugat ng kaligtasan, no? Ang ugat at pinagmumulan ng kaligtasan ay si Kristo lamang sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawa. Yung bunga ng kaligtasan ay ito yung resulta ng nakapagliligtas na biyaya ni Kristo. Ito ay nakikita sa ating pamumuhay, which is dahil tayo ay kanyang tinubos, niligtas at iniisa sa Kanya. So, ang pinakapunto na kailangan nating i-establish dito na maging malinaw na hindi tayo naligtas dahil tayo ay nagkakaroon ng bunga o nagpo-produce tayo ng good works sa ating buhay. Kundi tayo ay namumunga dahil tayo ay ligtas. So, ibig sabihin, yung bunga ng kaligtasan is non-negotiable yan. Kapag ikaw ay ligtas, dapat merong bunga. Kumbaga yun ang identity mo bilang ligtas na mumunga ka. No? So yun eh. Hindi ko lang alam, medyo alien na ako sa mga marami kasi mga lit up yung may tema yung pure identity. Your identity in Christ. Identity in Christ. Hindi ko alam kung ano yung nabibigyang din doon. Palagay ko mas may mga pagbabahagi naman ng Ebanghelyo doon sa mga camp na yun. Kaso lang, ang malimit na naging problema po doon is hindi na nabibigyan ng malinaw na talakayan patungkol sa bunga ng kaligtasan. O kaya ang nagiging resulta minsan is after camp, hindi alam paano gawin, paano mabuhay bilang isang mananampalataya, isang dumalos, isang income dahil sa hindi maliwanag na pagpapaliwanag gaya kung sinabi ko kanina, isang malaking problema yun sa mga mananampalataya na iniisip nila na ang bunga ng kaligtasan ay yun yung nakakapagligtas sa kanila. Gumagawa sila ng magaganda, bumubuhay sila ng maayos dahil yun pa rin yung basis ng kanilang at ibig sabihin is iniisip nila sa pamamagitan ng bagay na sila ay magligtas. Subalit hindi. Pag tayo ay ligtas, mayroong necessary na talagang ibubunga, which is sa iyo, tinatawag po natin good works. Yeah. Ibig sabihin, natural na talaga na Yes. kapag ang isang niligtas
ng Panginoong Diyos ay natural na siya ay magkakaroon ng bagong pamumuhay kay Kristo. Na hindi talaga pinipilit na gumawa ng mabuti dahil nga yung sinasabi natin na yung dahil sa gawa nila, maliligtas sila. Pero hindi, dahil sila ay nakay Kristo, talagang natural na sila ay magbubunga ng mabubuting gawa. So, napaka-importante kasi po nitong liwanagin dahil sa ganitong usapin, pwede kasi mahulog ang isang Kristiyano or worse, ang isang church sa dalawang extreme. It's either antinomian, ibig sabihin is antilo, or kaya is yung hyper grace. Bakit po natin sinasabing gano'n? Minsan kasi, pag hindi natin naunawaan yung pinaka-pundasyon, kumbaga, yung o yung fruit ng salvation as the necessary consequence ng kaligtasan, minsan, pag hindi naging klaro yun, pwede tayong bumagsak sa pagiging legalista naman. No? Pagka yung iba naman, ayaw ng legalista, nauuwi naman doon sa walang pakundangan sa law, walang pagkapahalaga sa law, puro biyaya, to the point na nagiging license yung grace sa pamumuhay sa kasalanan. Kaya napaka-importante na matalakay itong ano ang bunga ng kaligtasan at ano ba yung mga nakapaloob dito na mga importante na linawin na distinction between grace and good works. So yun yung kailangan po natin maintindihan. At isa sa napakahalagang teksto po dito is yung Romans chapter 5 verse 1. Pakibasa lang po, Pastor Anthony. Or yung lingkod, si Pastor Anthony. Sa Romans, sa aklat ng Roma, chapter 5 verse 1. Sabi niya dito, kaya yamang tayo naaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. So yun, no? Ang pinakaunang apela ni Apostol Pablo doon ay yamang tayo ay inaring ganap. So, sa English po, yung word doon is justified. So, justified. So, bago tayo lumalim po doon sa mga practical na aspeto ng bunga ng kaligtasan, ay kailangan po natin maintindihan yung pinakapundasyon ng katuruan nito at ng katotohanan na ito, yung justification. No? The first blessing, no, yung unang pagpapala o biyaya na ating natamo sa kaligtasan, kaya tayo ligtas, is because we are justified, no? Kung saan ang makasalanan ay inaring ganap ng Diyos na banal sa pamamagitan ni Kristo at dahil sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. So yung justification ay hindi ito nangyayari lamang, hindi lamang ito nangyayari sa ating internal na pagkatao o sa loobin. No, ang justification is ito yung ang Diyos mismo ay idinideklara na ang isang makasalanan ay matuwid o katanggap-tanggap sa Kanya, hindi dahil sa katatayuan mismo ng mismong makasalanan, kundi dahil doon kay Kristo. So, we are justified because of what Christ has done. We are justified because of Christ. So, ang isang makasalanan na napatunayan, na guilty, ay sa pamamagitan ni Kristo, siya ay idineklarang matuwid o pinawalang sala dahil kay Kristo. So, yun ang kailangan nating maunawaan. So, dahil nila, yan yung isa na hindi na nauunawaan ng minsan yung nagagamit pa sa guilt tripping minsan. Justification. Dahil nga sa malabong pagkaunawa sa justification na minsan
gumawa ka ng mabuti, sumunod ka ng mabuti, doon mo mapiplis ang Panginoon. Parang may count yung ano mo parang Merit. sorry, parang may bilang yung parang sa katulad yung nakaraan sinabi na natin ito yung ganong klase ng mentalidad ay insulto yun sa ginawa ni Kristo. So, ito yung importante na kailangan natin maunawaan po mga kapatid mula sa apela ni Apostol Pablo na tayo po ay pinapaging banal sa pamamagitan ng Panginoong Yeso Kristo at tayo ay merong kapayapaan kung saan tayong mga makasalanan, guilty po tayo, no? Guilty ng kasalanan is sa pamamagitan ni Kristo tayo ay idiniklarang ganap. We are justified. So, yan yung kailangan ng maunawaan at sa pamamagitan din naman ni Kristo, tayong mga kalaban ng Diyos ay ngayon ay meron ng kapayapaan kay Diyos because we are reconciled through and in Christ alone. At isang pinakamaganda pang na tayo ay because we are guilty sinners, so therefore, we are guilty sinners, we are enemies, so therefore we are already condemned. Pero sabi nung sa John 5:24, ang sino mang nananalig at nakikinig sa salita, walang iba kung hindi ang Ebanghelyo, katotohanan, ay inilipat na sa buhay mula sa kamatayan at hindi na siya hahatulan. Na siya ay makasalanan dahil nga siya ay justified dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Ngayon, lalo na po yung nabanggit kanina patungkol sa justification. Actually, pas ang ko ata dito is maraming mga iglesia sa panahon natin ngayon na hindi alam kung salitang justification. At hindi yun malinaw, malabo sa kanila. And then, ang implikasyon nun ay yung kagaya na sinabi mo kanina, hindi alam paano mamuhay bilang isang mananampalataya, and then ginagawa nila, iniisip nila na kung sila ay gumagawa ng mabuti, nakakadagdag yun sa pagiging tinawalang sala nila. So, sa kakayuan nila na bilang matuwid, kaya isang mananampalataya. Maliwanag po yung binanggit kanina that we are declared justified, we are righteous in the sight of God, hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi sa pamagitan lamang ng tinapos na gawa ni Kristo. At maliwanag po kahit po doon sa Genesis pa lang, ang sabi ng Diyos kaya is gawin mo ito and then you will live. Do this and live. And then kapag ginawa mo ito, ikaw may bubuhay. Subalit, hindi yun nagawa ni agad. Ngayon sa Ebanghelyo, in the Gospel that we receive, na ating pong tinanggap, freely receive, we are already saved. Tayo ay ligtas na, and that's the reason why yung pinakapundasyon that we can obey and we can follow the commandments of God as a bilang standard ng ating pamumuhay bilang isang Kristiyan. Kasi marami po sa panahon po natin yun, dahil nga sa papasok tayo dun sa hindi nila maliwanag na naiintindihan kung ano ang kautusan. Yung isip nila na the Bible is actually the Bible is the very standard of God kung paano tayo buhay. And then marami na nabanggit kanina yung salita kong antinomia, they are anti-law. Ayaw nila sundin yun, bagamat may mga party doon na kanila sinusunod, pero hindi nila kabuuan na sinusunod. Mayroon din mga legalista na sobra naman sa emphasize sa law to the point na iniisip nila na kapag ginagawa nila ito, yun nga ay nakakadagdag sa kanilang pagiging banal. For example, sa konteksto po ng ating pong mga iglesia, gagamitin po natin yung madalas natin napapakinggan ngayon sa marami pong mga picture regarding about tithing. Yung tithing na dahil na hindi nila maliwanag na one sa punto noon ay nagiging guilt pag ginagamit pang guilt trip sa isang tao o isang mananampalataya na kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay magpapalain. Pag ikaw ay hindi nagbigay, hindi ka makakaranas ng pagpapala ng Panginoon. So yun po ay mga maliwanag na implikasyon, hindi natin na iintindihan sa salita pong o malinaw na bunga ng kaligtasan na siyang meron po tayo. Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo bibigay sa Panginoon. Kasi
Kapag yun nga, there is a difference between meron pong pagkakaiba ng legal obedience, parang ginagawa mo ito because of fear, na kapag hindi mo ito nagawa, you will be cursed. And there is also evangelical or gospel obedience, na in the gospel obedience, tayo po ay nakabase, ginagawa natin, sumusunod tayo dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Our gratitude that we are saved, yung tayo ay naligtas, wala na tayong ibang maisasabi, our gratitude to the Lord as we are a mere sinner, tayo ay inalugdan ng Panginoon, and that is the basis of our obedience. Our paggawa po natin ng mga mabubuting gawa, pag-abide sa kanyang mga salita, and also even our pagiging ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, yun yung kailangan natin unang maintindihan at ma-establish sa atin bilang mga Kristiyano, at especially kung sa sino ng tao na nagsasabi na siya ay ligtas o kay Kristo. So, ito yung tanong na mahalaga na maging malinaw sa akin. What is greater? The fact that salvation changes our behavior, or the fact that salvation brings us into peace with God? So, dapat maunawaan natin yung sagot doon din, that the greatest fruit of salvation is not that we become better people. It is that we need our reconciliation, is that we are reconciled to God. So our changed life is the evidence that we have been reconciled to Him. So, yun yung kailangan na maintindihan, maging malinaw sa atin yung pinakadakila na bunga ng kaligtasan ay o resulta ng kaligtasan o ng tinapos na gawa ni Kristo ay hindi lamang yung tayo ay maging mabuting tao, kundi yung unang-unang ugat nito na tayo ay ipinagkasundo ng Diyos, no? Yung buhay natin bago o yung pamumuhay natin ayon sa kalooban ng Diyos ay ebidensya po yan, no? Ebidensya po yan sa buhay ng isang tao na siya ay ipinagkasundo sa Diyos, na siya ay tunay na ligtas. Ano po? Ebidensya po yan. No? Kaya kapag wala kang makita na bunga ng kaligtasan, mahirap po yun. Na sabihin mo na naligtas ka, pero wala yung bunga ng kaligtasan. So, yun yung una pong bunga ng kaligtasan na kailangan natin maintindihan, na tayo ay pinapaging banal, we are justified, we are reconciled to God. And then, pangalawang bunga ng kaligtasan na kailangan natin maintindihan, magaling establish po natin dito muna is yung pundasyon na nagsisigurado sa ating bunga na tayo ay yung adoption, no? Yung tayo ay adopted son and daughter. So, no, tayo ay inaring anak ng Diyos. So, sa madaling salita, tayo ay mayroong bunga, tayo ay mayroong panibagong o meron tayong relasyon na sa Diyos. So, minsan ginagamit kasi natin yun, no? Hindi reliyon. Relasyon. Tama yun naman di ba? Hindi reliyon makapagligtas sa atin, relasyon. Kaya lang, yung relasyon na ginagamit kasi ng evangelical ngayon kasi is now uwi doon sa moralistic definition ng relation. Hindi na bibigyan ng pansin na bakit ka nagkaroon ng relasyon sa Diyos? Diba? Kailangan mo na sagutin yun Bakit? Sino ang naging dahilan paano ka nagkaroon ng relasyon sa Diyos? Kaya hindi ka na magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung una, hindi ka na ipagkasundo sa Diyos. Kasi sabi nga sa Ephesians, sabi, pakibasa nga po, kasulatan ni Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Chapter 2, verses 1 to 3. Kayo no ay mga patay sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan na dati inyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng ipapawid
ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-isip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan gaya naman ng mga iba. So, kita niyo yan. Sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3 ay ina-address po dito ni Paul ay yung mga mananampalataya sa Efeso, yung mga Gentile believers sa Ephesians. So, ang context po niyan is inilalatan ni Pablo yung napakaganda o napakadakilang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, at yung verses 1 to 2 is pinapaalala sa kanila yung kanilang dating kalagayan bago sila masumpungan o bago nila maranasan yung biyaya na sila ay patay, sila ay anak ng ano yan? Yung Son of disobedience. yeah, son of disobedience na destined for condemnation. So ngayon, yung relasyon na dapat natin maintindihan sa Diyos, hindi moralistic, no? Yung relasyon natin sa Diyos, parang minsan nga kapila doon, ay kung may relasyon ka sa Diyos, kinakausap mo ba siya? Nananalangin ka ba? Binabasa mo ba yung mga importanteng aspeto, pero hindi yung definition ng relasyon na dapat natin maintindihan. Ang relasyon na kaya tayo nagkaroon ng relasyon is dahil tayo ay pinaring ganap sa pamamagitan ni Kristo at tayo ay kanyang inaring mga anak dahil kay Jesus. Kaya siya yung representative natin eh. No, kung wala si Kristo, hindi tayo ma-justify, hindi tayo kanyang magiging anak. Kaya nga tayo nakakatawag ng Aba, o Father. Dahil kay Kristo. Kumbaga kung wala si Kristo, walang adoption, walang justification. Kaya nga sasabihin ng tao, okay, ano tayo dito? Sasabihin ng tao, hindi, lahat ng tao is anak ng Diyos. Ayan, sabi ni Kristo sa John chapter 8, ang inyong ama ay ang Diablo. So, doon pa lang magkakaroon na agad ng napakagandang katotohanan na magmumulat sa mata ng marami. Na yung iba kasi masyadong sinasabi na hindi, mabuti ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay biyaya. At therefore, lahat ng tao ay anak ng Diyos, pero si Kristo mismo ay sabi na ang inyong aba ay ang Diablo. Take note, mga kapatid, mga kaibigan, ang sinasabihan doon ni Kristo ay hindi general audience. Ang sinasabihan doon ni Kristo ay Hudyo. No? Kung pag-uusapan natin ang context ng covenant sa Bible, itong mga taong ito ay higit na may karapatan na sabihin na sila ay anak ng Diyos. Pero sinabi ni Kristo, ang inyong ama ay ang Diablo. Bakit sinabi ni Kristo yon? Kasi ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na si Kristo yung Messiah. So ngayon mga kapatid, ang anak ng Diyos ay ang mga tao na pinagkasundo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawa. No? Ang gospel, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang tanging katibayan at katunayan na siya yung walang hanggang anak na nagkatawang tao, no? Na itinalaga para ang mga tao na itinalaga ng Diyos sa kanya ay maipagkasundo sa kanya at sila ay ariin mga anak ng Diyos sa pamamagitan niya at sa kanyang tinapos na gawa lamang. I think may malaki pong problema sa pagdating po sa theology, doon po sa binanggit po kanina na God loves the all human, all ng Diyos ang lahat. There is a big problem po sa theology po doon na kung sa gayon, kung mahal pala ng Diyos ang lahat ng tao, there's no need of incarnation of Christ. There's no, hindi na kailangan may pako si Kristo sa cross. Christ
hindi na siya dapat makaranas ng this kind of wrath of God, sa kasalanan, suffering of Christ because of our sin dahil sa ating mga kasalanan. At marami po ang sasabi doon, basta papahayag ng gusto mo payag ng Ebanghelyo, ang palaging una ko nilang binibigyang pansin is mahal ka ng Diyos. Kaya nga yun ay nagdudulot kanina ang sinabi doon na moralistic o mababa na pagtingin sa Diyos. God is a holy God, and the sin of humanity deserves the justice, which is the punishment, death, kamatayan na sa tinapos na gawa ni Kristo. So there is a warning din po sa bagay na yun, kahit po sa atin, maging po tayo doon na sa palaging sinasabi natin dahil mas nagustuhan natin na kabutin ng mga tao, sinasabi natin na mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, and isa pang madalas natin napapakinggan is narito kami, hindi pa nagbahagi ng religion, hindi nagbahagi ng relasyon. Dahil po sa mga bagay na yun, hindi na po nagkakaroon ng malinaw na kung ano ang kaligtasan, ano ang buwan ng kaligtasan, para maliwanag po yun natin kung binibigyan pansin ngayon pong gabi po ito. At ang kaligtasan natin ay nagpapakita na ito po ay mayroong pag sinabi kong necessary consequence, talagang kasunod agad noon, may bunga agad yung kaligtasan. May bunga yung binabanggit ko sa justification, yung ating legal standing. Saka purihin ng Panginoon kasi it is impossible that a sinner ay ang sa kasalanan ay hindi klarang matuwid sa harapan ng Diyos. At kung titignan tayo, babalik ko tayo kung tayo po ay magbabase sa mga gawa natin, sa good works natin binabanggit, at sabihin natin even our all the things that we do yung service na ginagawa natin sa church. Kung pupunta po tayo doon, ay lahat ng yun ay walang saysay at walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kung tayo man ay nagmamayabang, sasabihin natin, o Panginoon, ako ay ganito yung akong ginagawa sa iglesia, and kung yun ang nagiging basihan na natin na tayo ay naligtas dahil sa bagay na yun, mga bagay ko rin ay walang saysay sa harapan po ng Panginoon. Tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng tinapos sa gawa ni Kristo. Kasi nga, maraming ang pastor na katulad ko na kung saan ay nangangaral na tayo patungkol na sa about sa reward. Tama ba? Dahil nga, hindi na yung salvation is a gift from God. So, gift yun, regalo ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang wino-work out natin ay hindi na yung hindi na yung kaligtasan, sabi na natin. At ngayon, ang sinasabi ay yung reward naman. Diba? The more na you are faithfully doing your task or your calling in the Lord, ay the more Mas marami reward. Reward. Ang yung makukuha balang araw na sasabihin ni Lord, well done, my good and faithful servant. Going with me. Okay, yun yung mga natin kumbaga, yun yung nasa takbo ng ating kaisipan, pero sa ating mga talakayan na ginagawa ay doon natin napagtanto na yung ginagawa natin na mabubuting gawa o yung ating katapatan sa paglilingkod ay yun ay ating response doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yun yung parang gratitude mo, showing your gratitude to God, na hindi yung magpapatakbo sa'yo, hindi yung motivation na gagawa ako dahil sa reward. Yes. Okay, so yun ang minsan na minsan na yung sabi natin nagiging treating natin yung ating mga membro na one way of
sabi natin is encouraging them na why they do this, do that, dahil Sa reward. sa reward. And hindi. Kahit kapag ikaw ay nakay Kristo na ay, sabi nga, you are an heir, co-heir of Christ. Meron pa bang ano doon? Sabi natin. So, meron bang I think sa akin yung ganun yung parang nag-preach ka tapos ang Apila, yung apila. apila para pang-motivate mo is yung blessing sa obedience sunod kay Kristo. Para sa akin kulang yung word na blasphemy para doon sa ganung klase ng pagtuturo at sa preaching kasi biruin mo, ang aapila ka sa mga tao na you are considering niligtas ni Kristo. Tapos, ang apila mo sa kanilang pagsunod kay Kristo is yung pagpapala dito sa mundong ito. Yes. Ako ay parang Contradict to what Christ is telling us. hanggang yan, mabigat. Mabigat po yun kasi let's say, punta tayo doon sa obedience, blessings, let's say, gano'n. At bago mo ituloy, Pastor, yan sinasabi ko para mas mabihin na. Kasi nga, palagi nating napapakinggan yung taliman mo. Taliman mo yung taliman mo yung yung pangarap mo, taliman mo yung future ng anak mo, yung pamilya mo, taliman mo yung sasakyan. Yan yung minsan yung mga motivation ng ating mga kapastoral na kung saan ay iwan ko kung anong gusto na nakita. Mahirap po kasi kung gusto na, kung ano ba, let's say ganito na lang, umapil na tayo sa Bible, ano, kung ang basihan na pagpapala, actually yung pagpapala na yun, ang apela hindi makalakit eh. Makamundong pagpapala yun eh. Doon pa lang, ano na, unbiblical na agad yung perspective eh. So, okay, pero ano yung para natin? Tingnan natin, yung pagsunod sa Panginoon sa pagpapala. Anong tawag natin kay Paul? Ano yung pagsunod ni Paul? Anong kinahantungan ng pagsunod ni Paul? Batugin, halos iwan ng halos patay, yung mga apostol. Yun yung tinamasa nila sa pagsunod nila kay Kristo. So ngayon, halimbawa, diba? So halimbawa, ngayon tayo, paano natin titingnan sa mata ang mga tao sa loob ng iglesia, lalong-lalo na doon, yung mga membro o yung mga tao na iniligtas ni Kristo, na aapila tayo, na sumunod kayo kay Kristo, mamuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos upang kayo ay pagpalain niya. Anong klaseng pagpapala yun? No, kung sa perspective mo is sa mundong ito, dapat ang pagpalain kayo ng material. So doon pa lang, hindi yung language na scripture. So dapat, ang ating apila, no, mga kapwa, mga ngaral, sa pagsunod, hindi yung pagpapala sa mundong ito. Sumunod ka dahil ikaw ay kay Kristo. Tama. Sapat na yun, mga kapatid, na motibasyon ng ating pagsunod, na tayo ay kay Kristo. Hindi ka pa ba magkukumahaw na sumunod kay Kristo? Dahil sa ginawa ni Kristo, niligtas ka sa impyerno. Niligtas ka sa kasalanan mo. Tapos eto ka, magdidemand ka pa ng material na pagpapala dito sa mundo. Bakit? Ganun ka tayo. Ganun ka umikid ang tao, ano? Man is literal na walang tawag doon, contentment. Para sa akin, sa mga ganong pangaral, ang tanong doon is, may katumbas mo bang kaligtasan na ating tinanggap kay Kristo sa mga ganong pong apila? Actually, there are lots, not only in the Philippines,
around the world, maraming mga, lalo sa internet, maraming ganyan mga preachers. We are not saying na masama po yung mga material na bagay na ito. Ito po ay kapag tayo ay, for example, kung ako ay iluwin ng Panginoon, bigayaan niya ng isang sasakyan, yun po ay providensya niya sa akin. Yun ay the providence of God sa akin. Pero ang ito po kasi ang mali, ang maling pagtingin. That's why the Christian today are being mocked of the non-Christian na hindi mga mananampalataya because of their wicked thoughts na sa iniisip nila that being a Christian is to be blessed by God. Materialist. Yun yung kanilang kaisipan. No, that is not the whole point of being a Christian. Kanina yung ating pong praise kanina is being a Christian, the goal of Christianity is that we will be transformed from glory to glory into the image of Christ. Yun po yung pinaka goal natin bilang Kristiyano. Hindi yung nag-preach tayo o naglilingkod tayo dahil sa mga reward. Meron pong isang example din, ano po, yung mga nag-evangelize. For example, kasi sa crown pagkakul sa reward, yung ating pinag-uusapan, the more you share the gospel, mas marami kang natatanggap sa Panginoon, mas marami kang reward in heaven. Yun po yung mga apila nila doon. Kamusta naman yung mga hindi nagbabahagi ng Ebanghelyo? Pero sila ay ligtas. Meron bang reward na kanilang matatanggap din kapag doon po tayo apila sa mga reward na yan? May sabi din, crown. Tingnan sa langit, yung paramihan ng corona. So, kung ganun po kawawa yung mga hindi nagtrabaho. Hindi. For example, kawawa yung mga hindi actually may parable na Diba, yung nagtrabaho ng maaga, nagtrabaho ng late, iisang kanilang tinanggap. Salvation. So that is salvation. And that is the very reward, yung pinaka-reward, the most precious reward that we can define na reward is the salvation na ating tinanggap. So kung ikaw si Charles Spurgeon dito po sa bagay na ito, sabi ni Charles Spurgeon is while everybody is congratulating themselves dahil sa mga na kanila natatanggap pamamanaso sa mundo ito, sabi ni Spurgeon is, I must sit humbly and to the cross and imagine that I am safe at all. Sabi ni Spurgeon. So, meaning to say, wala na ibang bagay na mas mahalaga pa, mas mahigit pa sa kaligtasan ng mga tao. Again, hindi po kasama yung mga material na bagay, but that is not the premise or hindi po yun yung ating basihan kaya tayo nagpilingkod. Sabi ko siguro yung mga nagtrabaho talaga ng masigasig ay sila yung makakatanggap ng trabaho. Pero yung hindi masyado, mga siguro medalyon. Yung medyo nagtrabaho konti, siguro certificate na lang. Certificate of appreciation. Yung hindi nagtrabaho, wala. Hindi akit sa stage. Akit sa station. Arang ganun. Doon mo makikita yung makamundong pag-iisip, makamundong pagtingin sa kung ano yung hihintay sa atin sa langit. Maraming problema din yung maraming kang putong. Para sa akin, yung maraming kang corona. Para sa akin, bakit magiging maraming corona sa langit? No, pride yan. Paano hindi nag-i-exist sa langit ang pride? Yes. Walang pride sa langit. Sabi nga sa Lord, lahat ng bagay, dating bagay is lumipas. Bagong order yung nandun, glorified na order. Yung perfectong holiness yung nandun na nag-i-exist tayo kung saan tayo nakalagay na kalagayan dahil kay Kristo. Wala nang pride doon, no? Pangalawa, kailangan natin maunawahan yung konteksto ng, for example, yung Great Commission na yan. Pag marami ka na-share, marami ka napatanggap, may na-disciple kang gamit. Kailangan nauuwi yun sa Great Commission na nasa iba't
individualistic na konsepto ng Great Commission. Ang Great Commission is ibinigay sa church. Hindi yan gawain ng isang individual. Maaaring ginagawa ng isang individual, pero ang isang individual na yan ay kabilang pa rin sa isang iglesia. Kailangan natin malala na ang isang gawain ay hindi yan nagaganap ng dahil sa gana ng isang tao ng talento lamang, katulungan, pag-aaral. Ano yan? Kayabangan yan. No? Ang isang pastor na nangangaral sa pulpito, let's say, gawin natin ito. Isang pastor na nangangaral sa pulpito, kahit na sabihin mo na siya ay napakagaling, matalino, maayos ang manuscript, maayos ang mangaral, hindi mo pwedeng sabihin na mula lang sa kanya yun. May mga miyembro para sa akin, ang isang sermon o pangangaral na masasabi natin na maayos o matapat, yan ay una ng biyaya ng Diyos at ng church na nananalangin para sa pastor. Kaya yan ang hamon ko sa mga churches, ipag-pray ninyo ang inyong pastor. So tayo ay babalik dun, no, sa bunga ng kaligtasan. Ang ganda na ito kasi lumalawak tayo, no? So kailangan natin maunawaan mga kapatid na ang kaligtasan ay hindi lamang ito nangangahulugan na tayo iniligtas sa kasalanan, no? Yun ay resulta na lang, pero ang una natin kailangan maunawaan na tayo, ang kaligtasan ay nagdadala sa atin sa panibagong kalalagayan sa harapan ng Diyos, na tayo ay meron ng pakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. No? Si Kristo ang nagpangyari ngayon. So ngayon, kailangan naman natin maunawaan yung bunga ng kaligtasan sa konteksto naman ng buhay, ng buhay ng isang Kristiyano. So, ang pinaka dito is yung sa Romans chapter 6, no? Sabi ni Paul, pakibasa nga, Pastor Anthony, sa Romans 6, chapter 6, verse 1 to 2. Sabi niya dito, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumaganap? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa noon? Sabi niya, pag tingin natin yung verse na yan, nakadikit dyan yung baptism eh. Pero hindi na nga hulugan na yung baptism na gano'n ng kaligtasan. Ang inaapila doon po is yung Kristiyano na nabautismohan kay Kristo. Kaya sila binautismohan kay Kristo dahil in the first place, ang nag-administer ng baptism ay ang church. So therefore, ang binabaptize ng church is yung merong bunga ng kaligtasan. Kaya sila yung tayo ay binautismohan kay Kristo, yung pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya naman tayo ay lumakad sa panibagong buhay kay Kristo. So, ang bunga ng kaligtasan ay hindi nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Meron tayong bagong pagtingin na dito. Kumbaga meron na tayong pandidire. Isa pang apela dito ni Pablo is sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17 na if anyone is in Christ, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang palagi itong ginagamit na apela sa bagong tao, bagong pagkatao, bagong puso, bagong isip, bagong pagkawin. Pero again, resulta lang yon ng mas malalim na kahulugan ni Pablo doon. Yung if anyone is in Christ, is a new creation. Ang kailangan natin, why he is a new creation? He is a new creation for what? For the new creation. Bagong order, bagong kalikasan, which is yung kaharian ni Kristo. Ikaw ngayon ay citizen ng kaharian ni Kristo. At bawat kaharian ay merong kanya-kanyang batas. So, ang mundong ito ay meron kanyang sariling pag-iral. Ito yung kasalanan, etc. Pero yung kaharian ni Kristo is merong sariling kalikasan. So ngayon, yung tao na para doon ay kailangan, ang kanyang kalikasan ay para doon. Yun ang kailangan natin maunawaan. Kaya dapat, katulad ng sinabi ni Pablo, na hindi tayo kailangan na maging normal sa atin ang mamuhay sa kasalanan. No, katulad yung sinasabi natin kanina,
na yung justification, binagyan din natin. Yes, we are justified by faith alone, but that faith that justify is never alone. Yes. Tama. No, that faith na nag-justify through and in Christ alone is never alone. No, yung ating gawa ay kumbaga yung works na ginagawa natin hindi nag-justify sa atin, no? Ang nag-justify sa atin is yung tinapos ni Kristo. Kaya nga yung justification is yung imputed righteousness ni Christ. No, doon tayo naligtas at kasama sa bunga nun is yung pananampalataya din sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya ang tunay na pananampalataya na nakapagliligtas ay hindi pwedeng walang bunga ng kabanalan. Hindi mo pwedeng sabihin na naligtas ka sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, which is napakalinaw yun na theological na naligtas ako sa tinapos na gawa ni Kristo. Pero yung pananampalataya doon is nagre-resulta yun ng kabanalan. Ang ebidensya na tunay kang nakaranas ng kaligtasan kay Kristo ay kabanalan. So, kailangan natin maunawaan na ang justification ay nagre-resulta ng sanctification. Hindi pwedeng hindi. No, ang taong tunay na nag-justify kay Kristo, ang ebidensya niya na nakikita ay sanctification. No, ang sanctification hindi magbubunga ng justification. No? Justification ang nagbubunga ng sanctification. No? We do not become holy, no? So that God will accept us. No? God accept us in and through Christ, and therefore He progressively make us holy. Yun ang kailangan natin maintindihan. Tinanggap tayo ng Diyos na banal hindi dahil sa ating merit, kundi dahil kay Kristo lamang. At therefore, dahil tayo tinanggap ng Diyos pamagitan ni Kristo, tayo din naman ay binabago ng Diyos. Kaya ngayon sabi din sa praying verse, tayo ay binabago ng Diyos araw-araw. Bakit tayo binabago ng Diyos? Dahil ba kung sino tayo? Hindi. Dahil tayo ay kay Kristo. Yun ang pinaka-ground ng ating holiness at sa biyaya ng Diyos tayo ay makakapamuhay mo dahil kasama yun sa buhay. Sa krus ng Kalbaryo, mga kaibigan, mga kapatid, kailangan natin maunawaan na hindi lang kaligtasan, yung word lang na yun na maligtas ka sa impyerno ang sinigurado. Sinigurado din, kaakibat ng sigurado din doon is yung pamumuhay sa kabanalan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka pero hindi ka namumuhay sa kabanalan. No? Yun ang kailangan natin maintindihan. Maganda kung pagkakaliwanag yun. Alalatigit yung sa justification and sanctification. Napakaganda magkaroon ng maliwanag na distinction. Again, pasok ulit tayo dun sa sanctification ng salita, which is maraming mga tao sa loob ng iglesia hindi alam itong salita ito. At dahil nga hindi nila alam ang salita ito, they are confused how to live a holy life, how they can be transformed from glory to glory. And this is also addressed. Ito din po ay address to those pretending Christian inside of the church na kahit anong gawin nila, bakit hindi nagbabago yung kanilang buhay? The problem is because they are not justified in Christ. Kasi if you are justified in Christ, it will follow the sanctified life in Christ. Kanina sinabi doon, na hindi lang kaligtasan ang sigurado ni Kristo, even yung pamumuhay natin ng kabanalan, it is sure. Kaya nga, itong bagay na ito ay hindi pa rin depende sa ating sarili. It is always depending doon sa tinapos sa Lord ni Kristo. First, we are justified and then it is because of His grace sa kanyang biyaya. Binanggit din kanina that this faith is not alone. So, ibig sabihin nun, yung faith na to ay nagproduce talaga ng kabanalan, nagproduce ng kabutihan, all these things, mga magagandang bagay na ating pong makita. Again,
we cannot have sanctification if we don't have justification in Christ. Hindi po tayo magkakaroon ng, kaya praise be to God, purihin ng Panginoon. Kasi sa mundong ito, we are in flesh, then this flesh is corrupted and weak ang flesh na to, but there is an assurance na because we are in Christ, dahil tayo ay na kay Kristo, definitely we can have or we will have a victory. Tayo magkakaroon ng tagumpay sa mga corruption na ito, weaknesses na ito, not by ourselves. Hindi sa pamagitan ng ating sarili, but our dependence, to our dependence in Christ sa natin. Okay. So, ibig sabihin, ang sanctification ay ito yung proseso na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. No? Bawat araw ay mayroong ginagawa ng Diyos sa atin para tayo ay baguhin ayon sa wangis ng ating Panginoon Kristo. Dahil yun naman yung sabi nga doon sa Romans chapter 8, verse 29 yata yun. 29. Patubasa nga pa sa rin doon eh. Romans 8, 29 to 30. Romans 8, 28 to 29 to 29 to 30. Sapagkat ang malakilala niya ng una pa ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung mga tinalaga niya ay kanya namang tinawag na ang mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap, at ang mga tinuturing na ganap ay niluwalhati din naman niya. Wow, napaka-tibay yung ating teksto, ano? Na yung mga tunay na anak ng Diyos na tinawag ng ating Panginoon ay mayroon talagang disenyo na sila ay magiging katulad ng ating Panginoon Kristo sa karakter ng karakter. Na hindi tayo maging makapangyarihan sa tulad ni Kristo, kundi sa karakter. At yung kaisipan din ng ating Panginoon Jesus at tungkol nga sa spiritual na bagay, ay yun yung mga nais ng Panginoon na ating makita din bilang mga anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay may pagmamahal kay Kristo, may pagmamahal sa iglesia, sa kapatiran, at may pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. Yun ay siguro sa susunod na yun na katalakayin. Dahil alam ko doon tayo pupunta sa church. Pero sa mga susunod. So yun yung manifestation talaga na ikaw ay isa na anak ng Diyos, no? May pagmamahal. Yes. Sa ating Panginoong Diyos. Which is kasama kasi yun sa bunga. Pero kung mga babalikan natin yung kabanalan, yun yung apela ni Apostol Pablo sa Romans na yamang naranasan natin ng biyaya kay Kristo. Sabi, are we continuing in sin that grace may abound? Sabi si Pablo, by no means, hindi. No? Yun ang kailangan natin maintindihan, mga kapatid, kung tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Kailangan natin maintindihan ng biyayang yan ng Diyos sa pamamagitan ng kay Kristo ay ang dahilan ng pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. At yan din, biyayang yan, ang siyang sumisira sa kontrol at kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Kaya nga, meron ng paglalaban. So, may importante maunawaan natin, no? Ma-distinguish ito. Na ang Kristiyano ay hindi sinasabi na pag Kristiyano ka, justified ka na, is perfect ka na. No, ang Kristiyano ay maaari pa rin magkasala. Maaari. Hindi lang maaari. Mahuhulog ka talaga sa kasalanan. Kaya lang, kailangan natin maunawaan na bilang Kristiyano na nakaranas ng biyaya kay Kristo, ang kasalanan ay wala ng dominion sa atin. Kaya nga nakikipaglaban na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo, kumbaga, alipin nito. Iba yung alipin. Kasi yung alipin, wala kang magagawa. Natural sa iyo yun. Pero dito, kapag ito ay justified at sanctified ka na, meron ng paglalaban. Ayan, may dalawang klase ng Kristiyano, di ba? Ano na yun? Two types of Christian. Ano yan? Triumphant. Triumphant sa kamilitan. Paborito ni Pastor Antonio.
Nasa ano yan, sa nature ng church yun. Ayan, sa Militar, nature. lumalaban. Yeah, sa nature Sa na... kasalanan, ano? Oo. Okay. Kasi may mga ano nga, may mga kakilala akong pastor. Kung minsan ay sabi ko nami-misinterpret nga nila yung katiyakan ng ating kaligtasan. Na tinatalakay, yung nakaraan. Minsan sila sabi nila, ibig sabihin, hindi mayroon ka ng ano, parang mayroon ka ng yung pang, pwede mo nung gawin ng lahat. Oo. Ayun, tama kayo, Pastor. Kasi hindi nila naiintindihan yung nature. Hindi, pwede ka nang magkasala, pwede ka nang ano, kung ano-anong mga bagay na kasalanan ang sinasabi nga nila. Dahil nga, yung assurance of salvation na ibinigay sa atin ng salita ng Diyos, na malinaw din na sinasabi talaga ng salita ng Diyos na ang lahat ng nakay Kristo ay mayroon ng katiyakan ng kaligtasan. Ay ang minsan, yun nga yung sabi nila, mayroon ka ng ano, pwede ka nang gumawa. Kung ano-anong mga kapalpalan. Sure na yung kaligtasan. Kasi sure na yung kaligtasan mo. Pero hindi. Napakalinaw yung mga talata na ating mga binabasa na ang mga tunay na kay Kristo ay hindi na siya nagpapatuloy sa pagkakasala. So mayroon ng paglalaban talaga, may struggle na inside us because yung the Spirit of God that is in us ay ayaw niya ng kasalanan contradict sa nature natin as Christian, as a child of God. Contradict sa Status. Sa status natin. So may paglalaban talaga. Yes. Magandang ano yun, yung point ni Pastor George kanina na yung iba kasi sinasabi. Kasi nga yung iba sabi, di ba kaya binayaran ni Kristo yung past, present, and future natin. So, ibig sabihin kahit gumawa ako ng kasalanan, bayad na. So, yun yung sinasabi natin na hindi nila naunawaan yung nature ng benefits sa tinapos na gawa ni Kristo, which is yung justification is sinigurado nito yung bunga, which is yung sanctification. At ang bunga din, ang kakaakibat kasama doon na isang mukha ng sanctification is repentance. Hindi mo pwedeng sabihin na may holy na kabanalan or namumuhay ka sa sanctification na wala yung repentance. Hindi pwedeng wala. At ang repentance ko is hindi po ito yung parang umiiyak ka lang sa kasalanan. Ako po, as a pastor, may kalimitan po, mahilig po sa akin magkaroon ng personal or private review ng sin sa ibang tao, sa membro ko. Minsan may mga umiiyak. Pero sinasabi ko, maganda yan, umiiyak ka, nagre-remorse ka, pero hindi yan ang repentance. Ang repentance is pagtalikod sa kasalanan. No? Iyak ka ng iyak, pero gawa ka naman ng gawa, hindi nagbabalik o binabalik. Hindi yung repentance. Ang repentance, hindi yung emotional na pag-iyak mo. No, hindi po yun ang repentance. Ang repentance na sinasabi ng Biblia ay pagtalikod sa kasalanan at paglakad sa kalooban ng Diyos. Kapag nalaman mo hindi yan kalooban ng Diyos, ay kailangan mong talikudan. Yan, huwag mo nang gawin yan. Pagamat din nga, nag-i-struggle pa rin tayo, pero ang importante, pinaglalabanan mo, hindi saganang iyong kakanyahan o hindi saganang iyong kalakasan, hindi dahil sa biyaya ng Diyos na sa iyo. So, kasama o isang mukha, masabi kong kasama, kundi kabilang sa bunga ng sanctification ay ang repentance. No, yan ang kailangan nating maunawaan. At katulad ng sinabi kanina ng Pastor George, yung pag-ibig, kung may repentance tayo, kasama niya. Minsan kasi sa loob ng church, may mga kasama tayo yan na nakakasakit ng damdamin ng kapatiran. Kung walang repentance yung nakakasakit, paano yun? Isang bunga ng kaligtasan bukod sa repentance is yung pagmamahal. Yun, sinasabi kanina ni Pastor George, yung pagmamahal kay Kristo at sa mga kapatid. Kasi sinabi sa dyan, di ba? Oo. Na
para mapatunayan na kayo ay alagad ko, dapat nagmamahal kayo. They will know that you are my disciple if you love one another. Kung nakaka-open ka, tapos di ka pa nagre-repent, nasa inyong love for one another. Kaya hindi natin pwedeng sabihin o hindi pwedeng sabihin ng isang Kristyan, ng isang tao, sabi ko muna ito, ng isang tao na siya ay pag-aari ni Kristo o ligtas kay Kristo, na mahal niya si Kristo pero wala siyang malasakit o pag-ibig sa kapatid. Kasama po yan sa bunga ng kaligtasan. Ang bunga ng kaligtasan ay sigurado at yan ay nakikita, kitang-kita po yan. Sa pamagitan ng repentance, pagpapatawad sa mga kapatid, mahabang pasensya, maglilingkod, generosity, paano natin encouragement, and pagtatama. Minsan mga kapatid, yan di ko tayo mahina, di ba? Di tayo mahina yung pag-correct ng kasalanan. Ayaw natin makasakit minsan. Yes. Siguro ako, personally, maiintindihan ko yung membro. Pero dapat encourage mo sila. Pero as pastor, hindi tayo pwedeng ganun. Kaya dapat ini-exercise natin itong correction ng sin dahil yung review, yung discipline. Kasi doon nila nararanasan ng mga Kristiyano na they are loved. Yes, they are loved. They are taken care of by Christ Himself in the church. So, kailangan talaga. Bagay, ang tunay na nagmamahal, ang sabi nga sa Hebrews, ay dumidisiplina eh. Panginoon mismo. At saka yung sa Corinthians, yung 1 Corinthians chapter 13, yung palaging ginagamit sa true language, o yun po, maraming context po yun. Hindi po yun pang love team. Hindi po yung pangligawan na text sa 1 Corinthians. Ang context po nun is para po yun sa church. Yung nature ng pag-ibig ng church sa isa't isa, hindi po sa panliligaw po yun. Pakiusap po, huwag nyo na pong gagamitin yun para lang po sa mga Valentine's Day Bible study or conference po, nami-mishandle po natin yung scripture. Pakibasa nga po yung parte na yun ng 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians tawa? 1 Corinthians chapter 13. Medyo ano ba yung dyan? Ang pag-ibig. Yung ang pag-ibig ay verse 4, starting verse 4. Sige lang po. Starting verse 4. Sige, 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi may hingin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinapaniwalaan ang lahat ng bagay, inasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging mga propesya ay matapos, maging mga wika ay titigil, maging kalaman ay lilipas, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsalita tayo ng propesya ng bahagi lamang. Kita niyo, yun yung nature ng pag-ibig sa context po ng church, hindi po sa context ng ligawan. Kaya yung balik tayo doon, yung bunga ng kaligtasan sa loob ng church, which is beneficial ito na tayo ay nagko-correct. Which is part din po yun ng sanctification. Kasi mamumuhay ka sa kabanalan nag-i-struggle pa tayo. Mahuhulog tayo sa kasalanan. Ito mo nang magko-correct sa atin. Kaya napaka-importante po ng papel ng church pagdating sa sanctification ng mga believer. Huwag po natin, yan ang huwag natin ipagkakait pagdating sa mga believer, yung beneficio nila sa kaligtasan. Yamang mayroon silang may bunga ng kaligtasan, so therefore, kailangan ito ay mas lalo nilang ma-appreciate through the means ng
ng church na si Kristo mismo ang nagsasagawa. So therefore, part ng ating malasakit at pag-ibig sa ating mga kapatid. So, hindi pwedeng sabihin ng isang tao na mahal niya si Kristo pero wala siyang pagmamahal at malasakit sa kanyang kapatid. Kaya hindi na natin pwede sabihin na ligtas ka pero hindi ka membro ng church. Parang Mayroon yung ano yan, may sinabi sa, ewan ko kung saan banda sa first year ba o second yan. Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, ngunit ang kapatid mo na nakikita mo ay namumulit ka. Saan na rin? Anong sabi niya doon? Sabi ko sa kanto niya. yan ang tagabangsa po, ano? Bible school na po natin yan. Pasulan po niya. Yan po ang scribe po natin. Ascribe. Iba. So, ayan. Tayo bibig sapagkat siya ang unang bibig sa atin. 1 John chapter 4 verse 19 and 20. Kung sinasabi ng sino man, inibig ko ang Diyos at napupot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling, sapagkat ang hindi umihibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Kaya na, so malinaw, ano? Umiibig ka dapat sa kapatid. Verse 21 pa, maganda to. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin. Nang umibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na naligtas ka kay Kristo pero hiwalay ka o hindi ka kabilang sa isang lokal na iglesia. Hindi po yan parang doctrine po na ini-impose po natin. Hindi po gano'n. So, ang gano'n lang, pakibasa ngayon ko, Pastor Anthony, yung huli mong binasang text. So, sa first John, yung ang ganda na, may narinig akong magandang phrase yun. Yung huli mong binasang verse. Yung last verse na binasa mo. 20 ba yan? 20? 21. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin. Na umibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Dito, ang utos na ito ng Diyos ay nasa atin. Ano yung utos na yun ng Diyos ng pamantayan? Yung Decalogue, yung Ten Commandments, which is yung sinasabi sa Old Testament na isusulat sa puso. Na naligtas kay Kristo. So, kaya dapat natin maunawaan na ang biyayang nakapagliligtas ay nagdudulot ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ganda ng summary ng Ten Commandments. Love the Lord your God with all your heart and with all your mind, and love your neighbor as yourself. So yung first law is yun yung summarize ng first table. And then yung second is yung second table, which is 6 commandments, which is yung love. Yung Love to others. neighbor. So hindi mo pwedeng sabihin na legalista yan. Pagsunod sa Ten Commandments, legalista yan. Okay, sige. Pagbigyan po natin, alisin natin 10 commandments. Ngayon, ano ang basihan mo na ikaw ay nakakapamuhay sa kalooban ng Diyos? Di ba? O, Kristiyano ka, ligtas ka. Sinasabi mo, ligtas ka, wala kang pagmamahal sa mga bagay na nagtuturo sa Diyos. Number 1 dyan, ligtas ka, sasabihin mo sa biyaya ng Diyos, pero wala kang pagmamahal sa araw ng Panginoon. Pag-imposible ka, sasabihin mo, love the Lord your God. Di ba? Hypocrisy yan. Ang taong walang pagmamahal sa mga bagay sa Panginoon, malabong magkaroon ng pagmamahal sa kanyang kapwa. At ang taong walang pagmamahal sa mga bagay para sa Panginoon, sa madaling salita, hindi ka ligtas. Kaya kapatid, o kaibigan, binawi ko. Kaibigan, kailangan mong magsisi tumalikod sa iyong kasalanan. Kasi hindi po ito legalista. Hindi po ito pagiging legalista. Kahit po tignan po natin yung context ng Ten Commandments, no? Hindi binaba yung Ten Commandments. Hindi sinabi ng Panginoon, ngayon ligtas na kayo.
bayaan mo yung Ano, ang sabi po lang doon sa sa Exodus chapter 9, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Therefore, thou shall not. Nandun na yung 10 utos. So nakita nyo, yung pagsunod nila is dahil sila ay niligtas. So yung pamumuhay natin ayon sa kalooban ng Diyos, na ang pinaka-standard is yung salita ng Diyos, ay hindi nagdudulot ng kaligtasan, kundi yun yung dulot ng kaligtasan, yung pagsunod. Kaya malabo mo na sabihin na ikaw ay ligtas, ngunit wala kang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang pinaka-guide niyan is yung commandment ng Diyos. Yun ang ano yan. Yun ang commandment yan. Yun ang basihan. Kaya ang obedience na natin pasas, hindi siya under siya ng commandments pa rin ng Diyos. Under the commandment. So, maganda kong binanggit kanina doon, yung sa, I think yung sa under the blessings of the covenant, yung pagkakaroon ng bagong puso. So, ito yung makibasa nga po sa Jeremiah 31 to 31. Okay, 30, Verse 33. 33. Maganda pong ano po ito regarding po sa dahil po ang pagsunod natin is hindi regarding sinabi kanina. Jeremiah. We obey because we fear na yung wrath ay maranasan natin. We obey through this gospel obedience in Christ. Jeremiah. Jeremiah 31. Yung scriba. Jeremiah 31:33. 31. Ang pasensya nyo na po, yung scriba natin, naubusan ng ink. Ang hirap kasi 31 verse 33. 31 verse 33. Sabi niya dito, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking susulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Napakaliwanag po nun. Sabi niya doon, parte ng pagiging kabilang natin sa bagong tipan, the merit of Christ, sa pamagitan ng tinapos ng iwan Kristo, is it is already given to us in our heart. Pagkakaroon natin ng bagong puso, kasi yun yung palagi natin sinasabi. Diba? Pagka tinanggap mo si Kristo, bago ka ng nilalang, may bago ka ng puso. And it is requisite of having in your heart is pagkakaroon natin ng bagong puso. Yung kasama doon yung pagsulat ng Diyos sa kanyang mga kautusan na kinakailangan natin sundin. At ang yung kautusan niyo, ano yung binanggit? The Decalogue, not only the Decalogue, kasama yung sa the whole scripture na ating po iniindigan. So it is impossible to a particular person na profess that he is a Christian. Pag sinasabing siya ay Kristiyano and not subscribing sa salita ng Panginoon and not following kay Christ na nagpapakita o nagpapatibay ng bunga ng kaligtasan na siyang meron po tayo. So, yun po, Bagamat gusto po namin tapusin ito, pero magkakaroon po tayo ng part 2. Ito po sa bunga, ano ang bunga ng kaligtasan. So, muli, mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po natin maunawaan ang bunga ng kaligtasan ay sigurado dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. At ang tinapos na gawa ni Kristo ay nagdudulot ng bunga. Ebidensya po ang mabuting gawa, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan po ay ebidensya ng kaligtasan na tinapo natin kay Kristo. So, malalim na po ang gabi. Sana po sa biyaya po ng Diyos ay nakatulong po ito sa inyong pagkaunawa sa tanong po ito, ano ang bunga ng kaligtasan. Pinagpalang gabi po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Kayo po, meron ka naman po. So, George, mati ka muna sa ating mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagkatyaga na kami ay panuorin at pakinggan yung ating napaka-importanting
isa sa ating napapanahong topic, no? Lalo-lalo na sa mga nagsisimula sa kanilang paglalakbay, sa kanilang buhay kay Kristo, mananampalataya kay Kristo. Napakahalaga po itong ating mga tinatalakay na ito. At magiging po sa mga Sunday school teachers o Bible study leaders, ay napakaganda rin na materyales na gagamitin po natin ito para po sa ating mga pagtuturo. So ang layunin talaga nito ay makatulong sa ating mga iglesia at sa mga nanonood out there. No? Shout out sa lahat ng ating mga kapatiran yan. Po. So, ano ba? Okay, so salamat po sa pagsubaybay. Magkita-kita po tayo sa susunod po ulit na Monday after this next week. Po. Sige ba na Sino yun? ba? Subscribe or subscribe. Si ang aming Gamaliel. Sige po. Maraming salamat po. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Okay, dito po tatapos ang ating pong live streaming. Bye-bye! Oh, ano ba yan?